Lihim na hindi mabubunyag. Ito mismo ang sinigurado ng ilang mga abogado na siyang nagpasara sa ABS-CBN at tila pabor sa naging kaso na kinakarap ngayon ng Kapamilya Network dahil mismo sila ang nakatuklas ng ilang mga kaso na kinakaharap nito at tila sangkot pa sa tax evasion cases ang dating commissioner ng BIR na si Kim Henares. Ito ang paninindigan ng ilang mga abogado at ilang mga social networking site kung saan ay nilabas nila na ang dating commissioner ng BIR ay tilang siyang lumusot sa lahat ng mga tax evasion cases ng Kapamilya Network. Marahil ito na ang isa sa magiging alas ng ilang mga netizens na tila pabor na maipasara ang ABS-CBN dahil tila lumulutang na ang ilan sa mga kasong kinakaharap nito ay tila may ilan na ring pruweba na mismo ang ilang mga abogado na ang nakatuklas na ang dating commissioner ng BIR na si Kim Henares ang siyang naging daan para hindi daw magbayad ng buwis ang ABS-CBN sa makalipas ng maraming taon. Ikinagulat nga ng marami sa ating mga kababayan, gayon din sa ilang mga avid followers ng Kapamilya Network ang nasabing issue na kumakalat ngayon sa napakaraming social networking site. Pinatunayan ng balita na ito na tila ang naging commissioner noon na si Kim Henares ang siyang naging daan para hindi mabayaran ng ABS-CBN ang milyong-milyong taxes na pagkakautang nito sa gobyerno. Ayon sa mga netizens, tila unti-unti na nga nakikilala ang mga tao na nasa likod ng tila hindi pagbabayad ng buwis ng ABS-CBN sa gobyerno. Kasabwat ang ilang mga big bosses ng ABS-CBN na sina Gabby Lopez at dating presidente ng CEO mismo ng Kapamilya Network na si Charo Santos Concio, gayon din ang dating presidente ng Pilipinas na si Ninoy Aquino. Matapos ng ilathala ito ni Banat Bay sa kanyang YouTube vlog ay tila naniwala ang marami sa ating mga netizens na may kinalaman nga ang dating BIR Commissioner na si Kim Henares sa lahat ng tila kasong kinakaharap ngayon ng ABS-CBN. Ayon mismo sa nasabing balita, si Kim Henares daw ang naging daan ng ABS-CBN para makaiwas o hindi magbayad ng tax o ng buwis sa ating bansa. Taong 2010 hanggang 2016 nang mamuno o maging chairman si Kim Henares ng BIR o ng Bureau of Internal Revenue na siyang naging panahon din ni Pangulong Ninoy Aquino. Ay mismo sa mga netizens, tila kumpirmado na nagkaroon ng sabwatan sa pagitan ng ABS-CBN ng dating Pangulo at ng dating Commissioner ng BIR dahil tila nagkaroon ng koneksyon ang isa't isa sa kanila para magkaroon ng tila hindi pagbabayad ng tamang buwis sa gobyerno na siyang kaso ngayon na kinakarap ng ABS-CBN na nag-trending ngayon sa social media matapos ngang ikumpara ang mga tax na ibinayad ng GMA Network gayon din ng Kapamilya Network. Ayon sa mga netizens, lumalabas na nga ang tunay na dahilan kung bakit taong 2010 hanggang 2016 ay hindi na ilabas in publicly ang result ng BIR kung magkano ang binayaran ng ABS-CBN. Ito kasi ang taon kung saan nanalo si Ninoy Aquino ng kanyang pagkapresidente at natapos noong 2016. Gayon din si BIR Commissioner Kim Henares na nagkaroon ng posisyon sa gobyerno taong 2010 hanggang 2016. Gayon din ang ABS-CBN kung saan missing daw ang ilang mga tax collections na hindi ipinoblic ng ABS-CBN, gayon din ang gobyerno ni Pangulong Ninoy Aquino. Narito ang full report kung saan ipinakita lamang ang taong 2017, 2018 hanggang 2019 na nagbayad ang ABS-CBN ng tax at tila comparison sa GMA Network. Sa diagram na ito na ibinagahagi ng Kapuso Nation, nagbayad ang GMA Network ng 1.09 billion pesos taong 2017, samantalang ang ABS-CBN naman ay nagbayad ng 421 million pesos. Taong 2018, nagbayad muli ang GMA Network ng 1.08 billion pesos, samantalang ang ABS-CBN ay nagnegatibo pa sa tax at tila may pagkakautang na 84 million pesos. Taong 2019 nang inilabas ng BIR, gayon din ng Kapuso Nation ang resulta na ito na nagbayad ang GMA Network ng higit sa 1 bilyong piso at ang ABS-CBN naman ay nagbigay ng 152 million pesos bilang kanilang tax na binayad sa gobyerno. Sa naging balita na ito, tila kumbinsido na ang marami sa ating mga kababayan na tunay ang kaso na kinakarap ngayon ng ABS-CBN patungkol sa kanilang mga tax evasion na tila itinatanggi ng ilang beses. Ayon mismo sa ating mga kababayan, hindi na magkakaroon pa ng kasong ABS-CBN kung aaminin na lang nila kung ano ang pagkukulang nila sa gobyerno at kung paano hindi nakapagbayad ng tamang buwis ang Kapamilya Network. Ayon mismo kasi kay Banat Bay, totoo na may pagkakautang ang ABS-CBN sa gobyerno at ito'y higit pa sa milyong-milyong piso na tila kumakalat ngayon sa social media. Kaya't sa mga kumakalat ngayong balita sa napakaraming social networking site, itinuturo nila
ang mga taong tila nasa likod ng hindi pagbabayad ng ABS-CBN ng tamang buwis taong 2010 hanggang 2016. Tila unti-unti na rin nakikilala ang mga taong may kinalaman kung bakit hindi pa rin mabigyan ng franchise ang ABS-CBN. Sa naging balita na ito na tila nagdawit sa pangalan ng dating commissioner ng BIR na Skim Menares, ano ang iyong magiging reaksyon? Just comment below.